Amen. Good morning. Ang totoong kapahingahan ay kay Kristo natin matatagpuan. So ang kanya pong invitation ni Jesus, come to me and I will give you rest. Sino po ba ang magde-decline sa ganong invitation? So, praise God, dahil inoffer sa atin ni Jesus ang ganong invitation. It's for us to accept that invitation. Do you accept Jesus' invitation for you to have rest in His presence and in His joy? Amen? Amen. Hindi po ibig sabihin na mag-rest doon na sa taas together with Him sa heaven. But even in this place, we can feel that real rest and peace in His presence. Praise the Lord. Sa umaga pong ito, I am tasked to share with you our topic, which is how to be an effective witness for Christ in the home. This is still in line with our annual topic, Victorious Family. I believe that God is very much concerned of our family. Nasa puso ng Diyos ang pamilya natin. Praise the Lord. Kaya nga ang atin pong monthly theme ngayon is our family as a mission field. Do you believe that your family is a mission field? Amen. Hindi po natin kailangang pumunta sa malayong lugar, hindi po natin pumunta sa ibang lugar para mag-share ng salita ng Panginoon at mag-share ng gospel. Because witnessing begins in the home. So, how to be effective witness for Christ in the home? Parang medyo mahirap na topic. But we will study the Word of God at meron po siyang mga paalala sa atin bilang mga anak ng Diyos kung paano po tayo maging witness sa atin pong pamilya. Sa mga Kristiyanong parents, you have a mission for your children, no? Unbelieving children. Sa mga Kristiyanong asawang babae na hindi pa po Kristiyano ang asawa, ang mga lalaki, your husband is your mission field. Sa mga lalaking ang asawa po ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, your wife is your mission field. At sa mga kabataan o sa mga anak na meron pong relasyon sa Panginoon at ang inyong parents ay hindi pa po nakakakilala sa Panginoon, your parents are your mission field. O maari ang inyong kapatid o pinsan na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, they are our mission field. So we as Christians are missionaries. Do you believe that? Amen. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Purihin ka, O Diyos. Tunay pong tapat ka, dakila ka, napakabuti mo sa amin, Panginoon. We thank you, Father God, for your love and concern for our family. Thank you so much, Lord, because you really desire for our family, Father, na maging victorious, maging harmonious, O God, for the glory of your name. So right now, Father God, we pray for the Holy Spirit na ikaw po, Panginoon, ang mangusap. Let open our minds, open our ears that we will hear your word, O God. We pray for your fresh word, for your rhema, O God, that will penetrate the hearts of every individual, that you will make us and help us effective missionaries, effective witnesses through the work of the Holy Spirit in our lives. Apart from you, O God, we are nothing. So we are very dependent on you, Holy Spirit, on your moving, on your work in our midst. We pray for the manifest presence, O God, your manifest presence, Holy Spirit, in the midst of this congregation, that you will be lifted up. You will open our hearts and our minds, Lord God, that our family, Panginoon, ang
mga hindi pa po nakakilala sa inyo na members ng aming family ay madala po namin sa inyong paanan because that is your purpose for us. That's why you saved us, Jesus. You said in your words, Father God, ayaw nyo na may mapahamak ni isa man sa amin. And we claim that and we declare that for our family, Father God. So right now, Jesus, ikaw po, Panginoon, ang siyang patuloy na mangusap sa bawat isa at magbigay sa amin ng burden how to reach out to our family members, Panginoon, na hindi pa po nakakakilala sa inyo. Thank you, Lord, because we have you in our midst, and we thank you for the divine enablement of the Holy Spirit. This we ask in Jesus' mighty name. Amen. Amen. How to be an effective witness for Christ in the home. Sabi ko nga po kanina, witnessing begins in the home. Witness, it is a courtroom term. Alam ito ni Brother Ron, no? Witness. To be a witness means magtestigo, maging saksi, maging patunay. Sa courtroom, kapag ikaw ay magiging witness, meron kang panunumpa na ginagawa. Di ba? You raise your right hand, then after that, na mag-swear ka na ang sasabihin mo ay yung totoo at pawang totoo lamang at mag-testify ka na wala kang ibang sasabihin, kundi puro katotohanan lamang, you will sign, no? Magsisignature ka doon sa iyong pangalan, and that is you have sworn that you will just tell what is true. Christians are called to be witnesses. We will tell what is true about Jesus. Amen? Lalo tigit po sa ating mga anak, sa ating mga pamilya, sa ating pong mga magulang na wala pa po sa Panginoon. Sabi po ng iba, it is hard to witness to strangers and casual acquaintances, but it is most hard to witness to our family members. Yun po ang paniniwala ng iba. Mahirap daw po mag-witness sa atin pong mga kasama sa bahay. Bakit? Dahil po, kilala nila tayo. Kita nila kung ano yung ating mga kahinaan, alam nila kung ano yung ating mga kamalian, alam nila kung sino talaga tayo. They have seen us at our worst, no? They are familiar with all our failures. Wala po tayong maitago sa kanila. So, parang mahirap po maging witness. Pero, sa salita po ng Panginoon, bago po niya inutusan yung kanyang mga disciples to witness to other nations, to witness to other places, ay sinabi po niya, wait here until the Holy Spirit comes and you will be endowed with power. Bago po niya inutusan yung kanya pong mga alagad to evangelize and to testify about Him and to stand as witnesses of Jesus, sinabi po niya, you have to tarry and wait for the Holy Spirit because He will give you power to witness to them. So, witnessing is a Holy Spirit thing. We cannot witness effectively on our own strength because we are full of weaknesses. So we need the Holy Spirit. You need the Holy Spirit to be an effective witness of God. Para pong nababalik ako doon sa mga past themes ng atin pong church activities about the UFW conference dito po sa church. It is about the fruit of the Holy Spirit. At last anniversary po natin, we are talking about the revival, the power of the revival. So it all pertains to the Holy Spirit and the work of the Holy Spirit in a Christian's life. Na kapag atin po itong ipinamuhay, then we can be effective witnesses for Christ. So,
Isa pong magagawa natin para mag-witness sa atin pong mga kasama sa bahay ay to attract them to God's love and grace. Attract them to God's love and grace. Marami po ang mga nag-o-offer ngayon ng kanilang products. Marami pong mga binibenta, marami pong mga items na they make it appealing to their consumers, to their target buyers. No? Marami silang mga pakulo para ma-attract yung tao na subukan yung kanilang products. Tayo po bilang witnesses, we must have that power to attract them to Jesus, to introduce them to Jesus. Kaya nga po, sabi po sa Matthew 5:15-16, you are the salt and the light. No? Kapag ang noong kapanahunan po, salt is a commodity. Masyado po siyang expensive. Hindi po pareho ngayon na parang wala na lang yung value ng salt. Pero during Jesus' time, salt is a commodity. Alam po natin kung ano yung benefits sa paggamit ng salt. It preserves, no? So, Jesus called you in the family to preserve your family at para yung mga kasama sa bahay ay magkaroon po ng tunay na pag-asa sa kanilang buhay when you introduce them to Jesus at nagkaroon po sila ng sariling relasyon sa ating Panginoon. In order for us to attract them to God's love and grace, we must create opportunities to introduce them to Jesus. Create opportunities to introduce them to Jesus. Creating an opportunity to introduce them to Jesus does not require spectacular actions. Hindi kailangang abang bongga, no? Abang bonggacious ng ginawa mo para ma-attract sila para kay Jesus. Creating opportunities to attract our loved ones to Jesus could be simple. Simple lang. It could be helping in household chores, mga bata, mga kabataan. Maaring noon hindi ka tumutulong sa paghugas ng pinggan, sa pagwalis, sa paglinis, but it could be a simple way to attract your unbelieving parents to Jesus. Magugulat sila, anong nakain ito? May lagnat ba ito? Baka ganunin ka pa. Anong nangyari sa'yo? Ba't nagugas ka ng pinggan? Dati naman di mo ginagawa yan. No? Or it could be, kung lagi kang nakasimangot, nakita ka nilang ngumiti. Kung mataray ka, mabait naman pala. Because there is that inner change in you that reflects outside. No? Kasi you have Jesus. You have accepted Jesus as your Savior. Kaya nga, we are witnesses. We are to testify what God has done in our lives. We are to testify what salvation that comes from Jesus is affecting our lives. No? Kaya nga, napaka-importante that inner change could be seen in you. Yung dating gawi, yung dating pagkatao ay nawala na, bago na tayo sa Panginoon. That could impact, that could influence your loved ones who are still unbelieving in the Lord. Uso ngayon sa social media yung gulatin mo ako term. No? Makikita natin yon sa mostly sa posts ng karamihan. But ang mas magandang panggugulat na magagawa ng isang Kristiyano ay yung makita sa atin yung totoong buhay ng isang binago ni Kristo
para tayo ay maging missionaries sa atin pong mga kasambahay, sa atin pong mga kasama sa bahay. Let us create opportunities to attract our loved ones to receive Jesus' salvation. Kung tayo po noon ay parang nature na natin, na tinatawanan natin yung weakness ng iba, na ang dating ay parang nai-insulto sila, let it be that ngayon na tayo ay may Kristo sa ating puso, tayo po ay mga encouragers. Ini-encourage natin yung may mga kahinaan na kaya nilang bumangon mula sa kahinaan na iyon. No? And they could excel also. Let us be witnesses in our homes. Kung tayo po ay mayroong mga naabot na achievements sa ating buhay, let us not boast. Huwag po natin itong ipagyabang. Ang atin pong ipagyayabang ay si Jesus. Siya ang tumulong sa atin para ma-reach yung achievement na yon. It could give God the glory and honor. At ang makikita sa atin ay si Kristo at hindi po ang ating sarili. Amen? Those are just simple ways to attract our loved ones to Jesus. Our family is a mission field. We can also attract our loved ones to accept Jesus as their own personal Savior and Lord by being consistent in your Christian life. Being consistent in your Christian life. People have expectations how Christians should live. Naniniwala ba kayo doon? Kaya nga, kapag nakita nila na ang mga anak ng Diyos ay nagkakatipon sa isang gawain, tapos pag uwi sa bahay, meron kang nagawa na hindi nila nagustuhan, ang sasabihin sa iyo, siling Kristiyano. Kahalin pa yung kina sa simbahan, siling Kristiyano, asing tuyar. So meaning, people have expectations of how a Christian should live their faith and their lives. We should be consistent in our Christian life. We should not compromise our testimony. Our words and action must not contradict. No? Hindi dapat contradictory yung ating mga salita sa kung ano yung ating ginagawa. Hindi ko masyadong mapakaalala, hinahanap ko po siya sa YouTube, yung commercial about yung adult ay magiging example. Merong signage doon na sinasabi na hindi dapat gawin pero ginawa ng adult. Tapos nandun yung bata. So yung bata parang napatunganga doon sa adult. So our actions must not contradict with our words. Yun po yung sinasabing walk what you preach. No? Kung ano yung sinasabi mo, dapat po ay nakikita sa buhay mo. Being consistent in our Christian life does not mean there is absence of conflict in the family. Our family or each family members is imperfect. Sino po dito sa inyo ang perfect? Meron po ba ditong perfect sa atin? Each of us is imperfect. So, because we are imperfect, there are times na nakaka-experience po tayo ng conflict, no? Sa family. Even po yung parehong Kristiyanong mag-asawa, nagkakaroon po ng conflict, nagkakaroon po ng arguments. So, ano po ang dapat nating gawin kapag nagkakaroon po tayo ng conflicts in the family? We must be quick to talk, to be open, walang murahan, walang
Yung parang dinidiin na ikaw ang mali, walang insultuhan, walang pataasan ng ere, sino ang mas magaling magrason. Hindi po ito dapat sa mag-asawang Kristiyano, no? We must be quick to resolve the conflict in the light of God's word and in God's love. Amen? Mga mag-asawang Kristiyano, or ilang days nagabunguyan? Meron po ba? Ilang weeks hindi nag-uusap dahil sa conflict. The Bible says, do not let your anger cause you to sin. Or wag nyo rin pong hahayaan na yung araw ay lumubog na hindi po kayo nagkaayos, no, ng inyong asawa. So, these are just reminders for us how to be an effective witness for Christ in the family. Ang nakakalungkot po, minsan meron pong mga mag-asawang Kristiyano na kapag nagkaroon ng arguments, heated arguments, nasa harap pa po sila ng kanilang mga anak. Christian parents, please do not do that. Be a model to your children. Be a model to them, a living testimony of God's grace na kayo ay binago na po ng Panginoon. Yung mga degrading words sa ating partners o sa inyong partners kapag nag-aaway o may hindi na pagkasunduan, iwasan po yan. Lalo't higit kung nasa harap po kayo ng inyong mga anak. Maganda po yung, kasi nga po hindi maiwasan although we are Christians, hindi po maiwasan na meron pong arguments talaga sa family o sa mag-asawa. Do it in private. Pwede po kayong pumasok sa kwarto, doon po kayo mag-usap. Do not let your children hear your arguments, lalo na po kung alam ninyo na nag-iinit na masyado ang inyong mood, na gustong-gusto nyo nang magsalita ng negative words. But Christian parents should also have a control over their tongue. Di po ba? We should have a control over our tongue. We should be consistent in our Christian lives. For the Christian wives, no? Kung sa mga babaeng asawa, ang naririnig ko po noon, may naririnig po akong mga kwento-kwento, ang mga babae daw pag nagagalit ay parang sirang plaka. Totoo ba? Parang sirang plaka daw. Yung mga dati ng mga naunang kamalian, although matagal na yung na-erase, kapag nagalit, nahahalungkat uli. At ibabato na naman niya yun sa kanyang asawa. Totoo ba? Hindi na. Hindi na. Praise the Lord. Dahil hindi na po dapat ito makita sa mga Kristiyanong asawang babae. Sa 1 Peter po, 1 Peter chapter 3, verses 1 to 5, makikita po natin doon yung admonition to a Christian wife na meron pong asawang hindi mananampalataya. At ang sabi po doon ay, kahit hindi ka na magsalita, basta yung inyong gawa ay nakikita na maganda. Gusto ko pong basahin ito. 1 Peter chapter 3 verses 1 to 5. Okay. Ang nakalagay po dito ay sa mga mag-asawa. Verse 1.
Makinig po, mga babae. At kayong mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. At kung hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, ang sino man sa kanila, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Hindi na kayo kailangang magpaliwanag sa kanila. Sapat nang makita nila ang inyong mapitagang kilos at malinis na pamumuhay. Ang inyong ganday, huwag maging sa kagayakang panlabas lamang, pares ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong hiyas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang gandang natatago sa kaibuturan ng puso, ang gandang walang kupas na likha ng mayumi at mahinhing diwa at lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Iyan ang kagandahang pinagyaman ng mga banal na babae noong unang panahon. Sila'y nanalig sa Diyos at nagpasakop sa kanilang asawa. So, ang pinapatungkulan po dito, o ang salita pong ito ay naka-address para po sa Christian wife. Meron pong mga asawa na hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Kung ikaw ay share ng salita ng Panginoon, mabuti po yan. Maganda po yan. Pero samahan mo po ng aksyon. No? Huwag mong mumurahin ng iyong asawa kapag nagkamali. O huwag mong iduduro-duro yung asawa mo kapag may nagawang mali. Be a living testimony that Jesus has changed your life. Kaya nga ang sabi po dito, hindi mo na kailangang magpaliwanag, bagkus ang iyong magandang asal, no? Ang magandang asal ay isa ng sapat na patotoo na ikaw ay binago ng ating Panginoon. So, kapag magandang asal po yung ating pinapakita as the fruit of the Holy Spirit in our lives, it could attract our loved ones to Jesus. We have done our mission for them, no? And next po is cover our loved ones in prayer. Cover our loved ones in prayer. Baka sabihin po natin, ang tagal ko nang pinanalangin ang aking asawa. Ilang taon ko nang pinanalangin, hindi pa rin nagbabago ang buhay. Hindi pa rin tumatanggap sa Panginoon. Or maaring mga kabataan, ilang taon ko nang pinapanalangin ang aking kapatid o ang aking mga magulang na sila ay tumanggap kay Jesus. O kahit na ako ay ginagawa ang lahat at ang aking buhay ay testimonya sa kanila na ako'y binago ng Panginoon. Hanggang ngayon, wala pa ring pagbabago sa aking mahal sa buhay. Hindi pa rin sila lumalapit sa Panginoon. But, do not fret. At huwag pong magsasawa sa pananalangin para po sa ating pamilya. If I would have to ask you, ilang minutes po o ilang oras po ba ang ginugugol natin to pray for our family, to pray for our loved ones? Ilang minutes po? Ilang hours po sa isang araw ang ginugugol natin to pray for them, to win them to Jesus? We should cover our loved ones in prayer. Huwag po tayong magsasawa sa panalangin para sa ating mga mahal sa buhay. Remember, it's not our work to save them. It is the work of the Holy Spirit. Hindi po tayo ang Savior, hindi po tayo ang gagawa, hindi po tayo ang magliligtas sa kanila. It's not our work to save them.
It is the work of the Holy Spirit. Your task is to pray for them. In prayer, we are entrusting the work to the Holy Spirit. Now, being a witness for Christ in our family or in our home involves prayer and dependence on the Spirit. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, yung lumalapit sa Kanya at tumatawag sa Kanya ay hindi niya bibiguin. Sabi po sa John 3:16, Jesus does not want that anyone should perish. Tayo po bilang mga niligtas ng Panginoon sa ating pamilya, gusto nyo rin po ba ng lahat ng miyembro ng inyong pamilya ay magkaroon ng kaligtasan kay Kristo? Amen. So kung gusto po natin ito, how much more our Father in heaven? How much more Jesus our Savior? Kaya nga po, ibinuwis ni Jesus ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin at para sa ating mga mahal sa buhay, para sa mga sangkatauhan sa mundong ito, because He loves us so much and He does not want us to suffer and perish in eternal life. So we must cover our loved ones in prayer. Kung hindi pa po natin natatanggap ang katugunan ngayon para sa kaligtasan ng ating kapwa, continue praying. Continue praying for them. In Daniel chapter 10, verses 12 to 13, si Daniel po ay matagal na nanalangin sa Panginoon. Ang sabi po dito, then he said, Daniel, don't be afraid. God has heard your prayers ever since the first day you decided to humble yourself in order to gain understanding. I have come in answer to your prayer. The angel, prince of the kingdom of Persia, opposed me for 21 days. Then Michael, one of the chief angels, came to help me because I had been left there alone in Persia. So when we pray, it does not mean that the answer is all at once coming. Familiar po sa atin yung sinasabi nating, pag pray tayo, minsan wait, minsan yes, minsan no. But I believe that when we pray for our loved ones, Jesus wants to save them too. When we pray for their salvation, Jesus wants for them to be saved also, because that is His purpose why He came here on earth. So do not lose heart. Kung hindi pa po natin nakikita na sila ay lumalapit sa Panginoon at tumatanggap kay Jesus bilang kanila pong Savior. Sometimes there are spiritual battles, especially that this pertains to the soul of a person. So the devil does not want any person to be saved. Kasi kung lahat ng tao ay maligtas, wala na po siyang kampon. So he will try everything to hinder that a person should receive the salvation of Jesus. Our warfare is not carnal. Lalo't higit sa atin pong pananalangin para po sa kaligtasan ng ating mga anak, ng ating mga asawa, ng mga mahal sa buhay na wala pa po kay Kristo. Hindi po ito pitiks-pitiks na labanan. It is a spiritual battle, and we must be ready. We must be prepared. We must be always alert to guard them and cover them in prayer every day. Uulitin ko po, remember, as a witness, it is not your job to save people, because that is God's job. But to share all that you have experienced, so as you seek to share, do so with a heart of prayer for those you are sharing with and for your words to be guided by the Holy Spirit.
We should ask God to work through you, both in word and deed, and do His work in the hearts of those around you. Pray diligently and depend fully on the work of the Spirit as you faithfully share. So, in conclusion, let us evaluate ourselves in the sight of the Lord. Pwede pong tanungin natin ang ating sarili, am I an effective witness in our home? In my home? Or pwede mong tanungin ang iyong katabi, ikaw ba ay epektibong witness o saksi ng kabutihan ng Diyos sa inyong buhay? Am I attracting my family to have a personal relationship with Jesus? O through my actions ay nilalayo ko sila sa Panginoon? Am I doing my best to attract my loved ones to come and surrender their lives to Jesus? Am I being consistent in my Christian life? Ang akin bang salita at aking gawa ay nagtutugma o ito ba ay nagko-contradict? And another question, am I covering my family or my loved ones in prayer? Or sometimes nakakaligtaan po natin. The question is, do you want to effectively influence and impact your family members to Jesus? Tatanungin ko po kayo uli. Do you want to effectively influence and impact your family to Jesus? Amen. Sabi ko po kanina, the effectiveness of your witness relies solely on the power of the Holy Spirit working in your life. Gaanong oras po ba ang binibigay natin to be intimate with the Holy Spirit? Gaanong oras po ba ang binibigay natin to be solely attached with the Holy Spirit and be refreshed and be revived and be empowered by the Holy Spirit? We need a daily encounter with the Holy Spirit to be an effective witness for Christ in our family or in our homes. Daily encounter with the Holy Spirit. Do you desire that? Do you desire to have a daily encounter with the Holy Spirit? Amen. Amen.